Pamilya Duterte, untouchable nga ba? Marami na pong mga Pilipino ang nagtatanong. Sa mga galawan, sa mga pinapakita ng mga Duterte, led by former President Rodrigo Duterte, si Sara, si Amy, si Baste. Parang gusto nilang ipakita sa taong bayan that they are high and mighty, na hindi sila pwedeng saligin. Na konting batikos mo lang sa kanila ay nagtatantrum na agad. Pero kapag sila ang makabatikos sa gobyerno ni President Bongbong Marcos ay wagas. Gusto ko pong i-share sa inyo yung video ginawa ko sa mga galawan ng mga Duterte. At kayo na po ang humusga kung sila nga ba ay untouchables. Let's all watch this. Napapansin ko lang naman po kasi, and I'm sure most of you ay napapansin itong mga galawan ng mga Duterte lately. Uunahin ko po si Vice President Sara Duterte. Umani po ng batikos si VP Sara nung siya ay biglang umalis ng bansa papuntang Germany sa kasagsagan ng bagyo. At ang pinakabago po kay VP Sara ay nung naglabas siya ng open letter na naka-address sa isang nagngangalang Romel. Ito po ay si National Police Chief General Romel Marbil. Pero doon po sa open letter ni Sara Duterte, in-address niya lang po si General Marbil sa kanyang first name na Romel. Well, para po sa isang opisyal ng gobyerno, parang uncalled for, natatawagin mo ang na may mataas na katungkulan sa ating kapulisan sa kanyang first name. Ito po kasi ay nag-ugat doon sa pagkakabawas ng security personnel ni VP Sara. Although ang dami pong nagsasabi na ang kanyang security personnel ay umaabot ng 433 at kung mabawasan man yun ng 75, hindi po mapapansin dahil napakalaki pa rin po ng natirang security personnel ni VP Sara. At ang dami po nating nababasa ng mga comments na masyado naman nag-feeling entitled itong si VP Sara. Sinabi pa niya kay Romel, batas ka lang, hindi ka Diyos. Para namang hindi nag-aral ng batas itong si VP Sara. Kaya nga po may batas sa Pilipinas at kahit na saan mang bansa, kailangan pong pairalin ang batas. Hindi po nangangahulugan na kapag ginawa mo ang iyong trabaho na naaayon sa batas, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nag-Diyos-Diyosan. Pero babalikan po natin yung kanyang sinabing, batas ka lang, hindi ka Diyos. Nag-aalala po kasi si VP Sara doon sa pagkakabawas ng kanyang security personnel dahil nga daw sa seguridad ng kanyang pamilya. Then meron po sinabi si VP Sara sa kanyang open letter na nagsasagawa ng casing itong ating mga kapulisan sa kanyang bahay. Pilit daw na inaalam kung saan sila nakatira. Ano po ba ang ibig sabihin ng casing sa seguridad? Casing involves visually inspecting an area to determine its suitability for intelligence operations. So parang nagkaroon ng pag-i-inspect doon sa lugar ni VP Sara na yun ang ikinatakot niya. Bakit daw magkakaroon ng casing sa kanyang tinitiran? So yun po ang ikinabahala ni VP Sara. Baka may kaugnayan niya sa seguridad ng kanyang pamilya. Although nagsalita na po ang PNP at dininay nila yung casing na yan. Ayon po dito sa Inquirer, the Philippine National Police has denied allegations that its personnel attempted to case the residence of Vice President Sara Duterte. Yan po ang sinabi ni spokesperson Colonel Jean Fajardo. In a social media post, Duterte claimed that PNP operatives attempted to case or loiter with no apparent lawful purpose around her residence and also tried to find the place she was renting. According to PNP leadership, there is no truth to this, sabi po ni Fajardo. So yan po ang dahilan ni VP Sara. Parang ini-inspect yung lugar nila kung ano man ang dahilan ng PNP na dininay ng PNP. Okay, ang kinababahala ni Sara Duterte ay ang seguridad ng kanyang pamilya dahil nag-i-inspect daw, visually inspecting, yun po ang casing sa lugar ng kanyang tinitiran. Magkaganon man para sa akin, parang wala namang kagalang-galang yung i-address mo, yung may mataas na posisyon sa PNP sa kanyang first name lang. Bakit? Anong dahilan? Feeling bang napaka-superior ninyo para i-address nyo yung tao nang walang kagalang-galang sa kanilang first name? Paano yan? Dininay
ng PNP na nagkaroon ng casing. So sabi naman ng iba, hindi kaya ito ay pakululang ni Sara Duterte para pagtakpan yung ginawa niyang pag-alis ng bansa papunta ng Germany. As usual, kapag may issue sa mga Duterte, sino ba ang unang-unang magtatanggol sa kanila? Kundi ang kanilang super ate na si Amy Marcos Duterte. Yun na nga po ang madalas itawag ngayon ng sambayan ng Pilipino kay Amy Marcos. Siya daw ay isa ng Duterte. Ayon po dito sa Politico, target si Inday ng CPP-NPA. Amy Marcos demands return of Sara Duterte's security detail. Ala, tumirada na naman si Amy Marcos. Basahin ko po yung balita. Vice President Sara Duterte's safety is at stake and the government must not play fast and loose with that, according to Senator Amy Marcos. Marcos made the statement in demanding the return of the Vice President's police security given the threats to her life. Alam na po natin that Duterte recently lost 75 of her police security after PNP Chief Romel Marbil reassigned them to Metro Manila supposedly to boost peace and order efforts. Sabi ni Amy Marcos, VP Sara Z. Duterte should have her security detail back ASAP. Yan po ang pagdidemand ni Amy Marcos. Marcos stressed the Vice President must be protected not only because she is the second highest government official but also she's number 1 on the communist rebels hit list. Sabi ni Amy Marcos, first, she is the second highest elected official in the country whose safety must never be compromised. Pero kapag sa safety ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, wala po tayong maririnig dito kay Amy Marcos. Sabi pa ni Senator Amy, second, she is a Duterte who, like her father, is a staunch defender of law and order, hence stopping the CPP-NPA's order of battle. O nakita nyo na? Because Sara is a Duterte na tulad ng kanyang ama ay naging defender ng law and order. Marcos also took a swipe at Marbil, questioning his decision to pull out Duterte's police security. Ito po ang sabi ni Amy Marcos. At sino naman niyang Romel Marbil? Ni hindi ko nga yan kilala. Nakita ninyo, sa kakadikit ni Amy Marcos sa pamilya Duterte, ganito na rin siya magsalita. Wala na rin galang. Sino naman daw yung Romel Marbil? So I will not dwell deeper dito sa mga issue na to. Dahil ang pinupunto ko po dito sa episode natin ngayon ay ang pagkakatulad ng ugali ng pamilya Duterte. Inumpisahan po natin kay Sara, sinunod po natin ang kanilang super ate na si Amy. Dito naman po tayo ngayon kay Baste Duterte. Kung napanood nyo na po yung interview kay Baste Duterte na gusto niyang sampalin si General Torres. Panoorin po natin ito. How maga ka? May sa baon ng tawhanan, kita sa baon na ko rin. Pag mo pala ni baon din ako ni po. Mo na din usa na sa mga ambisyon sa kinabuhi mga general nga. So nakita niyo na, magkakaparehas po sila ng ugali. Ang tataas ng tingin nila sa sarili nila. Para talaga silang high and mighty. Sila ay nakatungtong sa pedestal na sila dapat ang batas. Sila ang dapat masunod. Hindi mo dapat kantiin. Wala kang karapatan baguhin ang kanilang mga ginagawa sa Davao. Dahil alam ko nag-ugat ito sa mga pagbabago-bago ng mga opisyalis ng Davao eh. But again, sabi ko nga, I am not going to dwell on the issues. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo, yung ugali nito mga Duterte. Bakit sila nagkakaganon? Bakit ang tingin nila sa sarili nila ay untouchable? Masyado naman yata silang entitled. Well, yun lang po ang opinion ko sa nakikita ko sa mga nangyayari. But then again, magtataka pa ba naman tayo? Eh ang tatay nila ay si Rodrigo Duterte at hindi po lingid sa atin ang mga ginagawa ni Duterte nung panahon niya ng pagbabanta. Kahit na po si former Vice President Leni Robredo ay nakatanggap ng pagbabanta galing kay former President Rodrigo Duterte. Ito nabasa ko sa Inquirer dated November 18, 2020. Duterte threatens to be Robredo's nightmare if she runs for president. So, nung panahon pala bago mag-eleksyon,
Nung ang akala ng lahat ay tatakbong presidente si Sara Duterte, binalaan nitong si Rodrigo Duterte si Leni Robredo na wag niyang ambisyonin tumakbo bilang presidente. Bangungot ang aabutin ni Leni Robredo. So nung panahon na yon, ayon po sa Inquirer, President Rodrigo Duterte threatened to get in the way of Vice President Leni Robredo if she decides to seek the presidency in 2022. Sabi ni Duterte, next time, do not make a mistake or I will be forced to insult you because you are playing too much. Nagpapa-beauty ka. It's not the time for you. During the campaign, papaalis na ako. Sige, subukan mo. Matagal na ako, maraming gusto sabihin sa'yo. I-reserve ako. When you start your campaign, pag magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. This is your nightmare. So, magtataka pa ba naman tayo kung bakit ganyan umasta ang mga anak? Dahil po sa ama. So, nakita nyo yung statement ni Sara Duterte dito kay Romel Marbil, ang pagtatanggol ni Amy Marcos Duterte na nga ba siya sa issue ni Sara Duterte? Ay, oo nga pala. Hindi po ba ang unang sinabi ni Sara Duterte ay nangangamba siya sa seguridad ng kanyang pamilya dahil ito mga PNP was casing their residence. PNP ang sinabi ni Sara Duterte. Pero pagdating sa pagtatanggol ni Amy Marcos, target daw si Sara Duterte ng CPP-NPA. Ano ba talaga? Ang PNP ba ang gumugulo kay Sara Duterte o itong CPP-NPA? Sabi ko nga sa inyo para lang maipagtanggol ni Senator Amy ang mga Duterte. Kahit na medyo off yung kanyang sinasabi, makahanap siya ng kahit na anong dahilan para lang ipagtanggol ang mga Duterte. Sa susunod, mag-usap kayo ni VP Sara, Senator Amy. Saan ba dapat matakot si VP Sara? Sa mga PNP o sa mga NPA? And lastly, nung sinabi ni VP Sara kay Romel na batas ka lang, hindi ka Diyos. Ano po ang latest pronouncement ni former President Rodrigo Duterte? Kung matatandaan po natin nung sinabi ni former President na estupido ang ating Diyos, meron na naman po siyang panibagong pahayag tungkol sa ating Panginoon. Ito po ay may kaugnayan sa isang parte ng speech ni President Bongbong Marcos noong ang kanyang sinabi na ang kanyang style sa war on drugs ay dapat walang namamatay. Hindi kailangan may mamatay. Tingin ko ito ang sagot ni Duterte sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi po ni dating President, I do not blame Mr. Marcos. He is a believer sa Diyos. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Pero ang sinasabi ko sa Diyos, hindi mo ma-solve ito. I will do it my own way. Nakita nyo na ang kabastusan sa ating Panginoong Diyos. Hindi niya masisisi si President Bongbong Marcos doon sa sinabi ni President Bongbong na ang kanyang war on drugs ay wala dapat na exterminate, walang namamatay. Dahil daw naniniwala si PBBM sa Diyos. Si Duterte daw ay naniniwala rin sa Diyos. Kaya lang, sinasabi niya sa Diyos, hindi mo masolve ito. Ano ang hindi masolve ng ating Panginoon Diyos? Yung mga EJK, yung war on drugs. So, dugtong pa ni Duterte, sinabi niya sa Diyos, hindi mo masolve ito. I will do it my own way. So, ano yung own way na sinasabi ni Digong? Yung EJK? Hindi po ba nanggaling mismo at inamin na yan ni Rodrigo Duterte na ang tanging kasalanan niya ay ang EJK? So, sinasabi niyang naniniwala din siya sa Diyos, pero naniniwala siya na hindi masosolve ng Diyos ang mga problema, lalo na pagdating sa war on drugs. So, gagawin ni Duterte. He will do it his way. So, kung ang sinabi ni Sara Duterte kay Romel, batas ka lang, hindi ka Diyos. Ano naman ang masasabi natin sa statement ni former President? Ikaw na ang batas, ikaw pa ang Diyos? So, ipinakita ko lang po sa inyo na para sa akin, nagtatanong ako, bakit ganito ang asal ng pamilya Duterte? Feeling ba talaga nila entitled sila? Na sila na ang batas? Sila pa ang Diyos? Yan. Ano sa palagay ninyo? Bakit ganito ang asta ng mga Dutertes na akala mo ay pag-aari nila ang Pilipinas?
At lahat ng sasabihin nila ay dapat paniwalaan ng sambayanang Pilipino. Kayo na po ang humusga. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.